O Jesus, banal na salitang nagkatawang tao, buhat sa simula ay nararayan na. Mula pa noong una, ikaw ang anak, kaisa ng Ama at ng Espiritu, tatlong persona, iisang Diyos. Ngunit sa kaganapan ng panahon, ikaw na siyang naglalang sa tao ay naging tao ring totoo. Sa pamamagitan ng Diyos Espiritu Santo at ni Maria, ikaw ay niluwal bilang si Jesus, ang banal na salitang nagkatawang tao. Pumarito ka sa daigdig upang iligtas ang sangkatauhan, gayon din para ipamalas kung paano mamuhay at magmahal. Kalaunay mararanasan naming ang pag-ibig at pag-iral. Mahal naming Jesus, buhay na salita, turuan kaming sumunod sa iyong kalooban upang ang paggiliw naming laan ay maging katotohanan. Hindi kailanman mawawaglit sa pagsambit o awitan. Dumudulog kami sa panalangin at tayo'y nagkakatipan kasama ng Ama at ng Espiritong Banal. Sa pag-ibig, maging paglilingkod, tayo'y magkakabuklod kapiling ng ating mga kapatid at kapwa, lalo na ng mga nangangailangan ng pagkalinga, sapagkat kung ano ang ginawa namin sa isa't isa, ay ginawa rin namin sa iyo. Sa iyong pangalan, dumadalangin kami sa anumang paraan at palagi. Amen. Magsiupo po. Maligayang Pasko sa ating lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream sa Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word, na nasa Christ the King Mission Seminary Compound. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang araw ng Pasko ng Pagkasilang. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD. Tumayo po ang lahat at magsisimula na po ang misa. Pasko'y sumapit na, tayo ay magdiwang, purihin ang Panginoon sa ating awitan. Kunitain sanggol na sumilang sa sabsaban, ay si Jesus ang Diyos nating tunay. Ngayon na ay Pasko na dapat igalang, magkaisa tayo sa panalangin awitan, ating tunay na diwa ng Kapaskuhan, magmahalan, magbigayan bawat araw, pagkat sumilang sa daigdigan ang mananakong hari ng kapayapaan. Siya ay pag-ibig at katarungan, handog niya sa ating kaligtasan. Sumapit na, tayo ay magdiwang, purihin ang Panginoon sa ating awitan. Kunitain sanggol na sumilang sa sabsaban, ay si Jesus ang Diyos nating tunay. Ngayon na ay Pasko na dapat igalang, magkaisa tayo sa panalangin awitan, ating tunay na diwa ng Kapaskuhan, magmahalan, magbigayan bawat araw. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maligayang Pasko sa inyong lahat at ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin lahat. At sumainyo rin. Sa misang ito, panalangin natin ang lahat ng ating mga mahal sa buhay. Nakasihan sila ng bendisyon ng Panginoon para sa isang kinabukasan na magiging mahirap dahil sa kalagayan ng mundo. Sa kabila niyan, sinasabihan pa rin tayong dapat magsaya.
Bago natin ipagpatuloy ang ating kasayahan, aminin natin ang ating mga kasalanan. Ikaw ang banal na diwa na ipinadala ng Ama dahil sa laki ng kanyang pagmamahal sa sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Namatay ka ng isang kalunos-lunos na kamatayan sa krus upang mabayaran ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Babalik ka sa wakas ng panahon upang hukman ang mga buhay at mga patay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos samang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob kami iyong nilikha, sa iyong pagtatangkilik kami iyong pinadakila. Sa pagkakatawang tao ng iyong anak, kami iyong itinuring na hindi na iba sa iyo. Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya na totoong maipagkakapuri mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magmula sa bundok o kay gandang masdan ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Siyon, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay dahilan sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Siyon ay babalik. Magsiawit kayo, mga guhong muog nitong Jerusalem. Pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw, tinubos na niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa, ang kamay ng poon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang at ang pagliligtas nitong ating Diyos tiyak na mahahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas.
Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Kahit saay na mamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit saay na mamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit saay na mamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit saay na mamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na di hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya'y higit na di hamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, "Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging anak ko." At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po bilang paggalang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ay kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Kasama niya ang Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya.
Mula sa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw, ang sangkatuhan. Naliliwanag sa kadiliman ang hilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ang Diyos ang isang tao na nagngangalan Guhan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalinig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw ay tumatanggalaw sa lahat ng tao, ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya. Ngunit hindi siya nakilala ang sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinakalooban niya ng karapatang magiging anak ng Diyos. Sila nga'y nagiging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Nagiging tao ang salita, at siya naniran sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilan, busbos ng paghibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa Kanya, at ganito ang kanyang sigaw. Siya ay tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipinanganak, dahil sa siya busbos ng paghibig. Tayong lahat ay tumanggap mula sa Kanya ng abot na kaloob, sapagkat ibigay ang kautasan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang paghibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Kailan may walang nakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya sa bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Merry Christmas po uli sa inyong lahat. Bago nagmisa, may lindol. Maliit lang naman, pero makikita mo yung mangga. Gumagalaw yung mga sanga. At yung planggana nakita ako sa tubig, may mga alon na maliliit eh. Hindi pinapansin ng mga Pilipino yan. Pero yung iba naming SBD na galing sa ibang bansa, magtatakbuhan na sana. Hindi nila naranasan yun eh. May nangyayari ding lindol sa planeta natin ngayon. Hindi natin masyadong napapansin. Pero grabe ang ibubunga niya. Una, narito tayo sa COVID. Napakalaking lindol niya. Walang face-to-face, mga bata, hindi na pumapasok.
work at home, ang mga opisina. Ano kayang mangyayari sa atin pagkatapos nito? Lilindulin pa tayo, pangalawa. Bagsak ang ekonomiya. Tataas din daw yan, pero matagal bago makabawi yung 30% ng small and medium businesses nagsara. Dahil walang pumapasok. Lalo na mga restaurant. Dadating pa yan. Pangatlong lindol, ang climate change. Binabaliwala din natin yan. Pero sabi ng mga scientists, kung hindi natin masawata ang epekto ng climate change, baka malipol yung lahat ng tao sa buong mundo. Tataas ang mga laot at karagatan. Iinit, wala nang tutubong pagkain, mamamatay sa gutom ang marami. Pagkatapos, yan pang lindol na dala tinatawag na Fourth Industrial Revolution. Artificial intelligence, robotics, babaguhin niyan ang ating buhay. So itong pagbabago, nagdadala din ng panibagong kamalayan. Sabi ng Vatican II, 1963 pa yon, binaliwala rin natin. Sinabi ng mga obispo sa Second Vatican Council, nagbabago na ang kamalayan mula sa static. Yung dyan lang siya, hindi siya nagbabago, pupunta na sa dynamic, na evolving. Ang bilis ng pagbabago. Kaya sabi ng Vatican Council, kailangan masakyan natin yan. Kasi kung magbabago na ang panahon, narito pa rin tayo para tayong kumakanta pa rin ng kundiman. BTS na ngayon Dynamite na at saka Stay Gold. Sabi ng mga Pilipino, kung anong tugtog, yan isasayaw mo. Tumugtog na ng dynamic, sumasaya ka pa rin ng static, grabe ang ibubunga sa iyo ng lindol. So in other words, prepare yourselves for untold misery in the future kung hindi tayo bumalikwas at kumilos ng sabay-sabay. Dahil dito sa mga lindol na nangyayari. Grabe din kasi ang bibunga nitong lindol kasi sabi ng Santo Papa, global poverty. Iilan lang, 27 persons, yung kanilang yaman, equal na sa kalahati ng mankind. Yung lahat na tao dito sa mundo, 4 billion. Walang katapusan ang ating pagigira. May mga tao na madaling pumatay. Dasal natin yung tagapaniki Tarlac na mag-ina. Daming nagdadasal para sa kanila ngayon. Walang katuturan, binaril na lang, na parang manok. Ang pangatlo, maliban sa conflict, ay ito ngang climate change, sabi ng Santo Papa. So kailangan talaga natin kakapit sa isang adhika that will motivate us, tutulak sa atin sa kabila ng kahirapan. Paglaban natin ang kinabukasan ng sangkatauhan. Nasa kamay natin yan. Binigay sa atin ng Diyos. Sumulat ako noon ng libro, Hope for a Planet in Peril. Saan tayo mangangalam ng pag-asa samantalang nanganganib na ang buong planeta, which is our common home, sabi ng Santo Papa sa Laudato Si, 5 taon ngayon. Babalik tayo sa ating pananampalataya, sa bagong uri ng pananampalataya sa Diyos, bagong uri ng pananampalataya kay Kristo, bagong uri ng pananampalataya tungkol sa tunay ng tadhana ng tao. Una,
Marami naniniwala sa Diyos. Pati yung sinasabing atheist, naniniwala alayan sila na may Diyos kasi hindi nila mapaliwanag yung universe. Tayo, we believe in a God who is community. Sinasabi natin, God is love. So tanong ng mga theologian, kung siya love, sinong mamahalin niya? Hindi tayo. Mahal niya tayo, pero hindi tayo karapat-dapat na mahalin na walang hanggan dahil may hangganan tayo eh. So kailangan, ang mamahalin ng Diyos, yung kapantay niya. Gaya ng sinasabi sa Ebanghelyo ngayon, sa pangalawang pagbasa. In the beginning was the Word. Sinasabi ditong salita, nilalaban ko na yan na diwa ang mas mayaman na translation ng dabar, verbum, logos sa Greek. Word lang kasi sa English yan eh. Ang loro kasi nakakapagsalita. Yung mga myna bird sa Palawan, nakakapagsalita. Tao lang may diwa. Diyos lang may diwa. Walang hanggan ang kanyang diwa. Tapos may Espiritu Santo pa sa Ebanghelyo kagabi noong pagpapahayag pala ni San Gabriel, mabubuntis si Maria sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya ang ating pananampalataya, ang Diyos natin isang komunidad, isang sambayanan, isang sambahayan. Father, Son, and Holy Spirit. Yung Ama, mayroon siyang diwa na walang hanggan. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. At itong diwa ay Diyos. Sinabi sa pangalawang pagbasa, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ay may kapantay ang Diyos, nagmamahalan silang tatlo doon. Kaya nag-imbento kami ng pangalan kasi nag-survey ako. Yung Santissima Trinidad, hindi naintindihan ng mga tao ng mga Pilipino. Sabi pa sa ibang survey, si Aling Trining yan, yung nagtitinda ng gulay doon sa kanto. Trinidad kasi pangalan ng tao. Kaya sa amin, sa Tagaytay, Divine Word Seminary, kabanal-banalang santatlo. Yun pinapahayag sa pagdating ni Jesus. Ang Diyos natin ay isang komunidad. Pangalawa, kaakibat na rin dyan ay si Jesus, tunay na Diyos at tunay na tao. Sinabi sa sulat sa mga Hebreo, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos sapagkat siya ay Diyos din. Yung mga iglesia ni Cristo, sabi nila tao lang si Jesus. Binigyan ng kapangyarihan para iligtas tayo. Dinamis. Luma na yan. Pangalawang siglo pa lang, mayroon ng dynamic monarchianism na nagsasabi, tao lang si Jesus, binigyan ng espesyal na kapangyarihan, na ligtas niya tayo. Hindi pwede yun. Sapagkat, ang ating kasalanan, walang hanggan. Yung isang tao lang na walang hanggan din, makapagbayad ng kasalanan na yan. Kaya sa ating pananampalataya, si Jesus, tunay na Diyos at tunay na tao. Una pa sa lahat, andyan na siya. Kaya sa huling pangungusap, walang nakakikita sa Diyos, sabi sa Ebanghelyo. Subalit pinakilala siya ng bugtong na anak. Siya ay Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Walang hanggan ang ating kasalanan kasi ang nilait natin walang hanggan. Si Jesus na walang hanggang diwa ni Yahweh na nagbayad ng ating kasalanan. Yun yung pangalawa. Ang pangatlo ay ang ating tunay na tadhana, maging kasama tayo dahil niligtas na tayo ni Jesus sa komunidad ng Ama, Anak at Espiritu Santo kasama ng kabanal-banalang santatlo. Kaya sabi ni Saint Ignatius, He became a human so that we will become divine.
Naging tao siyang kagaya natin para tayo ay magiging mga malabathala din. Mala-Diyos na rin tayo sapagat magiging kaisa tayo, magpasawalang hanggang kaligayahan kasama ng anak at ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama, lagi nating kinakanta. Yun ang ating pananampalataya. Diyan natin matatagpuan ang pag-asa sa kabila ng mga lindol na nangyayari sa daigdig ngayon. Kailangan balikan natin ito. Nawawala tayo eh. We have lost the sense of who we are. Bakit ko nasasabi? Kasi karamihan sa atin, ini-equate na, pinapantay na ang kaligayahan sa dami ng mga bagay na material na pag-aari nila. Sa ating pananampalataya, wala yan. Kailangan mong mabuhay, pero hindi kagaya nitong ekonomiya natin ngayon na bilyon-bilyon na ang pera, nang iaapi pa rin, hindi nang bibigay ng tamang sahod para yumaman lang ng yumaman. Hindi yan ang tunay na kaligayahan, hindi yan ang dahilan kung bakit narito ka sa daigdig na kasama ng mga bituin at saka ng mga planeta at saka ng mga galaxy. Yun ibig sabihin ng Pasko. Nawawala tayo sa tunay na kahulugan. Anong trabaho natin ngayon? Ito ang pagtawag ng Diyos sa atin. Sinugo si Juan upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Lahat ng sumasambalataya na yung batang yan, kaisa sapagkat Diyos ng Ama, manunubos ng sanlibutan, kailangan magbibigay ng patotoo na dahil sa pananampalataya natin sa sanggol na isinilang sa Bethlehem, aayusin natin ang mundo. Tutulungan natin lahat na mahirap para matiyak na may kinabukasan yung sangkatauhan na nanganganib ngayon, sabi ni Pope Francis. Sabi niya, for the first time in the history of mankind, the continued existence of the human race is threatened, is being called into question. So pag nagsabi tayo, Merry Christmas, ibig sabihin yan, magbigay ka ng patotoo na yan Diyos at nagbibigay ng lakas sa iyo para magtanim ng kawayan sa Marikina watershed at saka sa lahat ng watershed sa buong Pilipinas para tulungan ang mga mahirap magkaroon ng katarungan dito sa ating bansa, para tulungan ang mga magsasaka, pinakamahirap sa ating bansa, na mag-produce ng pagkain na hindi nakakabigay ng breast cancer sa mga kababaihan at iba pang sakit sa mga kabataan. Yun ang ating tadhana. Yan ang utos sa atin ng Panginoon. Merry Christmas! Magbigay ka ng patotoo sa ilaw upang manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo mo. Maligayang Pasko, Merry Christmas po sa inyong lahat. Magsitayo po tayong lahat. Pahayag natin ang ating pananampalataya sa banal na Santatlo kay Jesus na tunay na Diyos at tunay na tao, at sa ating tunay na tadhana ang mabuhay kasama ang banal na Santatlo na walang hanggan sa kanilang kaharian. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli,
umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, sa banal na araw na ito, dumulog tayo sa Ama na walang sawang lumiligap at tumutulong sa kanyang bayan upang makapagbigay tayo ng patutuo at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patutuo natin. Ang ating itutugon, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, patuloy nawa tayong maging saksi ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos, si Jesus, upang maramdaman ng buong daigdig ang kanyang presensya at paglingap. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng ating lipunan, magkaisa nawa sila sa kanilang magagandang hangarin tungo sa pagkamit ng kapayapaan at kaunlaran. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga hindi kumikilala kay Jesus, masumpungan nawa nila ang liwanag na hatid ng bituing sumilay upang makilala at matanggap nila ang anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga mag-anak, mamuhay nawa sila bilang mga Kristiyanong mayroong pagmamahal, kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga yumao, kabilang na ang ating kapatid na si Nympha Pescador, masumpungan nawa nila ang pag-asa at kagalakang hatid ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Ama naming nasa langit, dinggin mo ang aming panalangin. Gawin mo kaming mga saksi upang manalig sa ilaw ang lahat dahil sa aming patutuo at pagiging saksi. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. At korderong lihain
Manalangin kayo mga kapatid kung itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos na mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buon sabayan niyang banal. Manaming lumikha ang paghahain ito ngayong dakilang kapistahan ng Pasko, ng pagsilang ng iyong anak, ay iyong kalugdan bilang ganap na pagsamba at lubusang pakikipagkasundo namin sa iyo sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong pili. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Diyos makapangyarihan, Diyos ng walhati ang langit at lupa, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Dasalin natin ang ikaapat na panalangin ng pagpupuri at pagpapasalamat. Ama naming banal, nagpapasalamat kami sa iyong kadakilaan, karunungan at pagmamahal na nababakas sa lahat ng iyong nilikha. Ginawa mo ang tao na iyong kawangis at kalarawan. Pinamahala mo sa kanya ang sanlibutan upang pangasiwaan ang lahat ng nilikha mo bilang paglilingkod sa iyo. Nung ikaw ay talikdan ng tao sa pagsuway niya sa pagmamahal mo, hindi mo siya pinabayaang panaigan ng kamatayan. Buong awa mong tinutulungan ang naghahanap sa iyo upang ikaw ay matagpuan. Mulit-muli mong inialok ang iyong tipan at sa pamamagitan ng mga propeta, tinuruan mong umasa ang mga tao sa pagdating ng kaligtasan. Amang banal, gayon na lamang ang pag-ibig mo sa sanlibutan, kaya noong dumating ang panahong kaganapan, isinugo mo sa amin ang iyong banal na diwa bilang tagapagligtas. Naging tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Tumulad siya sa aming pamumuhay sa lahat ng bagay, maliban sa paggawa ng kasalanan. Sa mga dukha, pinangaral niya ang mabuting balita. Sa mga nakukulong, pinahayag niyang sila ay lalaya. Sa mga nahahapis, inihatid niya ang galak at tuwa. Upang sundin ang loob mo, nagpakasakit siya hanggang sa mamatay. Sa kanyang muling pagkabuhay, nilupig niya ang kamatayan, binigyan kami ng bagong buhay. Upang kami naman ay huwag nang mamuhay para sa sarili lamang, kundi para sa kanya na namatay at muling nabuhay. Isinugo niya, Ama, mula sa iyo ang banal na Espiritu. Ito ang unang bunga na handog mo sa mga sumasampalataya, ang pagpapahayag sa Diyos bilang Santatlo, upang sa pagbibigay kaganapan sa gawaing sinimulan ng iyong banal na diwa na naging tao, malubos ang kabanalan ng buong sangkatauhan. Ama, isinasamo naming pabanalin nawa ng banal na Espiritu ang mga handog na ito upang maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pagdiriwang namin
Sa dakilang misteryong ito na kanyang inihabilin sa amin bilang tipan na walang hanggan. Ama naming banal, noong dumating ang panahon upang parangalan mo ang iyong anak, pinakita niya na mahal niya ang kanyang mga alagad at pinakita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Habang naghapunan siya at ang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat siya sa iyo, Ama. Hinati niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganun ding paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ipinagdiriwang namin ngayon ang alaala ng aming katubusan. Ginugunitaan namin ang kamatayan ni Kristo, ang kanyang pagpanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ang kanyang muling pagkabuhay, pag-akyat, pagluklok sa iyong kanan. Ngayon naman, hinihintay namin ang dakilang araw ng muling pagbabalik niya sa gitna ng kanyang kaningninga. Kaya inihandog namin sa iyo ang kanyang katawan at dugo, ang haing kalugod-lugod sa iyo at naglilingtas sa buong mundo. Ama, tunghayan mo ang handog na ito na ipinagkatiwala mo sa iyong simbahan, sa iyong kagandahang loob. Marapatin mong sa aming pagsasalo-salo sa isang tinapay at kalis na ito, samantalang ipinagdiriwang ang Pasko ng kapanganakan ng banal na diwa. Buklurin mo kami sa pagkakaisa ng Espiritu Santo bilang isang komunidad, maging buhay na handog ng papuri sa iyong kadakilaan kay Kristo. Ama, alalahanin mo ang lahat ng pinatutungkulan namin sa paghahandog na ito. Ang iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo, si Honesto, ang lahat ng mga obispo, mga pari, at lahat ng naririto ngayon, at ang buo mong sambayanan sa buong mundo, at ang lahat ng tao na pawang tapat at wagas sa paghahanap sa iyo. Alalahanin mo rin lahat na namatay sa kapayapaan ni Kristo at ang lahat ng pumanaw na may pananampalatayang ikaw lamang nakakaalam. Abang maawain, loobin mong kaming iyong mga anak ay magkamit ng pamanang makalangit. Makapiling nawa kami ng Ina ng Diyos, mahal na Birheng Maria, ni San Jose na kanyang esposo, ng lahat ng mga apostol at mga banal. Sa iyong kaharian, kasama ang lahat ng nilikha na ligtas na sa kasalanan at kamatayan, kami ay magpupuri sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos namang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tinuro sa atin ni Jesus ang banal na diwa ng Diyos na naging tao upang tayo ay iligtas, na maaari nating tawagin ang Diyos na ating Ama. Kaya lakas loob nating ipahayag mo. Ng masama
Inihiling namin, Panginoon, ay adya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian, pang sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapulihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasal. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan ng banal na diwa sa isa't isa. Ang banal na diwa ng Diyos na nagkatawang tao, isinilang sa Bethlehem upang iligtas tayo sa ating pagkakasal. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Paalaala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Magsisimula sa kanang bahagi na nakaharap sa altar. Maraming salamat po. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kitang nang higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan ako ay mawalay sa iyo. Amen. Sang sanggol, anak ng Berhen, ang siyang isinila ngayon sa Belen. Dulot niya ay kaligtasan at kapayapaan sa sanlibutan. Siya'y prinsipe ng kapayapaan at tagapayo ng mga tao. Siya'y maawaing Ama
Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, pagkaloob mong ang sumila ngayong tagapagligtas, ang banal na diwa na naging tao, ay magdulot sa amin ng muling pagsilang bilang iyong angkan. Siya rin namang magkaloob ng muling pagkabuhay, kasama mo at ng Espiritu Santo, banal na santatlo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama, nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo po ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit ng may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawang gawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hiniling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen at Joseph Renanemitz, ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kaya habang ginagawat ang pamaskong pagbabasbas. Ang Diyos na humawi sa kadiliman nung nagkatawang tao, ang banal na diwa, anak niyang mahal, at nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito, dahil sa kanyang pagsilang ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong mga puso. Amen. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa upang maihatid sa lahat ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawang pumuspos sa inyo ng kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, umayo kayong taglay ang pag-ibig ng Jesus na ating manunubos upang ang Panginoon ay mahalin at pagpuran. Salamat sa Diyos. Joy to the world.
Amen.